So ayun guys, morning troubleshooting tayo. Pag nilagay mo kasi sa reverse saka drive, pumapalya yung makina. Ayan o, palyado yung makina, saka may nagbi-blink. Halos parang gusto mamatay ng makina. Pero habang ini-scan ko naman dito, wala namang codes na lumalabas sa pag-scan. Ayan, wala namang code. Transmission, wala rin code sa transmission. So gagawin ko dito, kasi wala namang code na binibigay, muna tayo dito basic. Check natin yung spark plug, tapos ignition coil. So yun na lang muna siguro gagawin ko dito, kasi wala namang code. Pero pagdating kasi, pag ni-reverse mo sa kapag pinasok mo ng drive, bumabagsak yung minor, halos parang mamamatay siya. Ayan o. Tapos yung makina nangangatal. Lagyan natin sa ano. So ayun, troubleshoot ko muna to kung anong problema nito. Toyota Corolla Altis 2015 model. So ito muna titingnan ko dito. Ignition coil. So may history na kasi to, nagpalit na ng ignition coil yata, itong tatlong ignition coil na to. So i-double check ko na lang tong ignition coil na tatlo, tapos spark plug. So basic lang muna tayo kasi wala namang code na ibinigay. So kadalasan kasi pag ganyan naman na pumapalya yung makina, ang kadalasang tinatamaan dyan ay yung spark plug. Kundi spark plug, ignition coil, doon lang naman nag-uumpisa ng misfire. Tapos pag nag-misfire na siya ng grabe, doon ay ngayon papasok yung oxygen sensor para magbigay na ng check engine. So pag nagkaroon na siya ng tinatawag na multiple misfire, doon na yan magkakaroon ng check engine. Kasi ito, nag-uumpisa pa lang naman yung niya. Kumbaga nag-uumpisa pa lang yung pagiging erratic idling pag nagpasok ka ng reverse tsaka drive. Ayan, halos yung buong sasakyan nanginginig. Pag ni-neutral mo, wala naman siya. Tapos drive, ayun, nanginginig siya. So itatanong na rin natin yung nito, history, kung nakapagpalit na rin ng CVT fluid. Kasi nasa na rin siya 88,000 kilometers. So dapat kasi 40,000 to 50,000 kilometers sa kapagpalit na rin siya ng CVT saka filter para sa transmission. So kukuhanan na lang natin ang impormasyon yung may-ari. So bali off na muna natin to para ma-check up yung spark plug saka ignition coil.
So yung guys, umpisan ko munang i-troubleshoot. So ayun guys, tinanggal ko na muna yung spark plug. So nakita ko nga yung spark plug. So sunog na yung spark plug natin. So papapalitan muna natin tong spark plug. Basic lang muna tayo kasi wala namang codes. So bago naman yung ignition coil na 4. So dito kasi mayroong sign ng parang pinapasok ng tubig. So may water intrusion siya. So minor lang naman yan. Spark plug muna tayo. Papalitan muna natin to. Ayan. Ayan guys, after ko nga palang napalitan siya ng spark plug, so lumabas na yung check engine. Nagkaroon na siya ng code na P0352. So ito ay ignition coil. So kagaya ka ng sinasabi ko, lagi tayo mag-uumpisa sa troubleshooting spark plug ignition coil. So yan, napalitan ko na ng spark plug kaso hindi na kinaya ng ignition coil. Kaya lumabas na yung code niya. So nasira na yung ignition coil at nag-check engine na din. So ang gagawin ko ngayon dyan, papalitan ko na ng bagong ignition coil. Andito na yung bagong ignition coil ay kakabit. Tapos ito yung papalitan natin dyan. Kasi ito na yung sira, yung hindi na nagbibigay ng kuryente. So bali kakalasin ko muna to para mapalitan siya. Cylinder number 2. So bali galing pala to ng number 3, inilipat ko lang dito. So bali tinisting ko to kasi to kung gagana siya dito. So hindi pa rin gumana. So galing ng cylinder number 3 nga pala yan. So papalitan ko muna ng bago. So ito na yung bago, naikabit ko na. So i-delete na muna natin yung code. Tanggalin na muna natin yung code dito sa loob. So bali mag-erase na muna tayo nito. So okay, wala nang code. No fault code na siya. Tapos subukan na nating paanda rin kung yung natin paglagay ng cambio. So dati kasi pag nilalagay sa cambio, nilagay mo sa reverse saka drive, yung minor bumabagsak. So ngayon gagawin natin, susubukan na natin yon kung maging okay na siya. Tapos yung check engine, so dapat mawala na yung check engine. So okay na, wala na yung check engine. Subukan natin sa reverse kung babagsak pa yung minor. So ayun na guys, nag-normal na yung natin shifting. So bali pag pinasok mo na siya ng reverse saka drive, hindi na nagda-drag. So yung minor okay na rin. So pasok ko ng reverse. So dati kasi pag pinasok mo siya ng reverse, yung RPM natin nagda-drag, saka mararamdaman mo yung vibration dito sa loob ng makina. Tapos sa drive ganun din. So pag neutral, tapos pag drive mo, nangangatal din siya. So yung minor ngayon natin nasa okay na siya, normal 800 RPM. Subukan natin aircon.
So sa aircon wala na rin siyang dragging. So yung blinking wala na rin, kasi yung blinking maraming iwa-warning yan. Halimbawa kung nakabukas yung pinto natin, magbi-blink din yan. Kung may problema dun sa ibang system, magbi-blink din po yan. So kagaya nito, pag binuksan ko yung pinto, magbi-blink yan. Ayan o. So wina-warning tayo. So yung ano natin, pinaka-issue na dragging sa pagpasok ng cambio natin sa automatic, okay na. So ang problema niya doon lang sa spark plug saka ignition coil. So kadalasan kasi pag ganyan, pag hindi napapalitan agad ang spark plug, tinatamaan dyan yung ignition coil. Kumbaga nadadamay na lang. So ayun, okay na po ulit itong ano natin, unit na Altes. Salamat po ulit sa Autorad Automotive Technician sa pagtitiwala sa atin po mga bossing. Thank you po ulit.